Yamaha Aerox 155 version 3 o Yamaha Aerox 155 Alpha kung tawagin sa Indonesia. Ilalabas na daw sa Pilipinas ngayong taong September 2025. Ito ay base sa aking pinagkakatiwalaang source. Sureball na daw yan mga kaibigan na ilalabas daw ito ngayong month of September 2025. Kaya naman kung nagbabala kang bumili nitong Yamaha Aerox 155 version 3, mag-umpisa ka ng mag-ipon dahil napakapogi ng motor na to at siguradong pipilahan, pagkakaguluhan at talagang kikiligin ng marami kapag nakita na ito sa personal. Kagaya sa bansang Indonesia, talagang sobrang daming bumili ng motor na to dahil napakaganda ng forma. Actually, mas gumanda yung kanyang forma kumpara dun sa mga naunang version ng Aerox dahil mas futuristic na yung kanyang design, mas pinatapang, mas sporty, lalong-lalo na dito sa harapang bahagi at mas lalo kapag ka naka-side view. Kaya kahit wala ka nang idagdag ng mga accessories dahil sa stock na forma pa lang nito, napakaganda na. Yung mga mags ito may mga kulay na bumagay din sa color combination ng kanyang fairings. Yung kanyang fairings maganda rin, napaka-sporty. At ang mga preno nito ay naka-disc brake na din yung kanyang likurang preno. Yan kasi ang madalas sa sinasabi ng iba na bakit daw naka-drum brake pa, dapat daw disc brake na. Ito disc brake na to, kaya wala na kayong masasabi dito sa bagong Yamaha Aerox 155. Then yung kanyang suspension naka-sub-tank na din, kagaya ng bagong NMAX na nandito sa Pilipinas na meron na ring sub-tank ang suspension sa likuran. So itong bagong Aerox, ganun din, meron din, kaya naman mas maganda na rin ang play ng kanyang suspension. Isa pa sa maganda dito sa bagong Yamaha Aerox 155, yung kanyang mga ilaw naka-LED projector light na, kaya naman maliwanag at kitang-kita mo ang daan lalong-lalo na sa gabi. Then yung kanyang mga turn signal lights ay iba na rin ang design. Yung kanyang DRL o daytime running light mas pinaporma. Ayan, 'di ba? Dito pa lang sa harapang bahagi nito, talagang napakaganda na eh. Tsaka ayan naman talaga ang unang tinitingnan ng mga Pilipino kapag bibili ng motor. Siyempre, una nilang titingnan yung forma. Anyway, pagdating sa makina nito, ito ay 155cc 4-stroke liquid cooled single overhead cam 4 valves at meron pa rin itong VVA o variable valve actuation and powered pa rin ito ng Blue Core technology. Then of course, ito ay fuel injected. Then yung turbo variant ay merong tinatawag na YE-CVT o Yamaha Electronic CVT. Ang maximum power nito ay 11.3 kilowatts at 8,000 RPM with a maximum torque of 14.2 Nm at 8,000 RPM. Kaya naman talaga hindi ka mabibitin sa performance itong Yamaha Aerox 155. Anyway, yung standard version nitong Yamaha Aerox 155 version 3 ay kapareho pa rin naman ng kasalukuyang Yamaha Aerox 155 na nandito ngayon sa Pilipinas. So hindi tayo mahihirapan pagdating sa pyesa dahil nga marami namang available na pyesa para sa motor na Yamaha Aerox 155. Pagdating naman sa kanyang fuel capacity, ito ay 5.5 liters din. Ang kanyang fuel consumption ay nag-average lang din ng 40 to 45 km per liter. Then isa sa maganda sa motor na to, napakababa lang ng kanyang seat height dahil 790mm lang. So perfect na perfect to sa mga average height na Filipino rider. Hindi kayo mahihirapang abutin ang ground dahil mababa lang naman ang kanyang seat height. Very lightweight lang din ito dahil 127 kilos lang. So hindi kayo mahihirapang itukod-tukod at madali siyang imaniobra. At ang maganda pa sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance dahil 145mm. So kung madadaan kayo sa mga lubak-lubak o mga matataas na humps, safe na safe ang ilalim bahagi ng motor na to. And pagdating sa sukat ng kanyang mga gulong, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod ay 140 by 70 by 14. Ayan, diba? Napakalalapad ng kanyang mga gulong, kaya naman mas stable ito pagdating sa cornering, hindi ka mahihirapan, mas malakas ang kapit o grip ng kanyang gulong. So para sa akin talaga maganda yung ganitong uri. Para na rin siyang pang racetrack, diba? Kaya naman kung mapapansin natin, maraming gumagamit ng Yamaha Aerox 155 sa racetrack dahil sporty talaga o perfect din pang racetrack ang scooter na ito. Then of course, tubeless na ang mga gulong nito. Pagdating nga sa kanyang suspension ay naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-dual shock at meron itong sub-tank. Anyway, yung kanyang telescopic fork pala dito sa harapan ay mas pinatabaan at yung kanyang anti-lock braking system ay sa harapang bahagi pa rin para do sa ABS version. At wala pa rin itong traction control system kagaya do sa safety features na meron ng NMAX. Na pagdating sa kanyang mga convenient features, meron pa rin siyang bulsa dito sa harapan. Pwede ka na mag-charge ng cellphone mo. Pero yung kanyang bulsa dito sa harapan parang ganun pa rin eh, parang mababaw pa rin. Mas maganda sana kung mas pinalaliman, no, para magkakasya talaga ang phone mo dyan. Pero maganda naman dito, malaki ang kanyang underseat storage dahil 25 liters, kasya na rin ng isang half-face helmet. Marami ka na mailalagay na gamit dito sa loob. Pagdating pala sa taillight nito, parang Yamaha R3 o parang kagaya din ng Yamaha Sniper 155 yung design ng kanyang taillight. Naka-LED na rin niya, kaya kitang-kita din yung kanyang mga turn signal lights ay naka-LED. Ang lighting system ng motor na to ay LED na lahat. Hindi kagaya ng kasalukuyan nandito sa atin ng Yamaha Aerox ay mga naka-bulb type pa ang mga turn signal lights. Ito, LED na. Kaya mas maliwanag at mas matipid sa baterya. Then of course, meron pa rin itong built-in hazard lights. Ayan, 'di ba? Kagaya ng sabi ko kanina, month of September daw ilalabas itong bagong Yamaha Aerox 155
155 version 3. Kaya naman yung mga nagbabalak bumili nito, mag-umpisa na kayong mag-ipon dahil napakaganda ng motor na ito. Actually dito sa Pilipinas, itong Yamaha Aerox 155 ang pinakamabenta. Pagdating sa presyo, expect natin na madadagdag na presyo nito sa standard version ay mga nasa 4,000 to 5,000 pesos. Pero syempre kahit ganun pa magmahal yan dahil marami talagang tumatangkilik sa Yamaha, siguradong marami pa rin ang bibili sa bagong Yamaha Aerox 155 na ito.